For today's video, mga mi, tayo muna nga ay dadayo ng pagluluto. Birthday kasi ng tatay ng aking kumare at isa nga ako sa mga naimbitahan para nga lutuin ang kanyang mga handa. Let's go mga mi, tayo nga muna ay dadayo. Syempre, bago kami makarating doon sa aming pupuntahan ay sasakay kami ng bangka. Papunta nga kami ng Kalamba at fast forward, narito na nga kami sa bahay ng Kuya Ote o tatay nga ng aking kumare. Happy birthday sa iyo Kuya Ote, ayan, siya nga yung my birthday. Nakakatuwa nga at pagdating namin ay nakaredy na nga yung aming almusal. Nagkakanaw na nga itong aking kumare ng kape at pagkatapos nga namin kumain ay kanya-kanya na nga kaming trabaho. Ang inuna ko nga diyang gawin ito nga ang buko salad at para nga ito ay lumalamig na. Kasi masarap naman talagang kainin ng buko salad kapag nga ito ay nagyayelo o medyo matigas na. Nakialam na nga ako at ako na nga naglagay dito nga sa kanilang rep. Grabe nga ng lakas magyelo nitong rep na ito kung ganito ba naman sa amin. At hindi lang yan, ang ganda nga na kanilang rep at ito nga ay aking pangarap. Sana dumating yung panahon na ako nga ay makabili niyan. Chares! Nangarap na naman ang inyong Mami Sam. Gano'n naman talaga, libre ang mga harapan Pagkatapos ko nga gawin itong buko salad ay dito naman tayo sa manok. Ito nga ay gagawin nating fried chicken at ito nga ay minamarinade ko na. Para mamayang gabi ay atin na lamang ipiprito at nanoot na nga yung mga spices o pampalasa nga na nailagay ko na nga dito sa manok. Na i-marinate ko na nga rin itong minudo para nga ito ay ating igigisa na lamang at diretso luto na nga yan. Kitang-kita nyo naman, napakarami nga ng minudo ay 20 kilo naman yan. Hinahalo nga natin gamit itong aking malilinis na mga kamay at hindi naman talaga pwedeng ganituhin niya ng sandok lang ang iyong gamit. And after that, chares! Pagkatapos nga niya, ayan, tinagalog ko na, ay tinimplahan ko na nga rin itong ating gagawaing Shanghai. Alam nyo ba, napakasarap nga mag-marinade o magtimpla ng mga ulam kapag nga ready na nga yung mga sangkap nito, lalo na paggayat na. To the rescue nga at napakagagalas nga magayat nitong aking mga kasamahan. Marurunong din yan magluto, talaga lamang ako nga ang iniasign, lalo na to si Maring Meng, ayaw nga niya magluto dahil siya nga daw ay nauumay. Kaya naman ay focus na nga lamang niya yung kanyang sarili sa paggagayat o paghahanda nga ng iba naming mga gagamitin. Eto naman si Maring Claire na talaga naman napagkakagalas din kumilos. Ayan todo duster pa at may baon pa nga yan. Nakasalang na nga itong aming menudo at nai-marinate ko na nga rin itong aming lulutuing kaldereta. And after that again, ayan, magluluto naman tayo ngayon ng adobong paa ng manok o chicken feet. Ayan, pinagsama-sama ko na nga yung kanya mga sahog at para nga palalambutin na lamang. At pag ngayon ay lumambot na at naitin na nga yung sabaw, ay diluto na ni. Eto, taluto na nga yung aming menudo at ang technique nga namin dyan ay inilagay nga namin sa plastic at ilalagay nga natin sa cooler para manatili siyang mainit. Eto at nakasalang na naman nga ang ating talyasi at meron na nga yung mantika para naman ibuhos na nga natin dyan yung na-marinade nating kaldereta. Habang nakasalang nga yung aking kaldereta, ayan, kinunan ko nga muna ito si Maring Meng na naglilinis naman siya ng hipon. Tapos si Maring Claire naman ay nag-iintindi nga nitong aming sinaing na ilalagay nga niya sa plastic. Ilalagay nga rin yan sa cooler at para nga manatiling mainit. O diba ganyan ang aming mga technique para manatiling mainit ang mga ulam pagdating nga sa location na paggaganapan nga ng birthday. Tapos yung hipon nakita nyo luto na. Si Maring Joy nga ang nagluto niyan. Hindi ko na nga rin nabidyohan dahil sa sobrang busy. Sobra na kasi kami nag-aapurahan dyan at kailangan nga kami ay matapos kaagad. Pero dahil sa bilis nga at pinaspasan nga namin yung aming trabaho ay natapos kami ng maaga. Kaya naman ang ginawa namin ay nagpunta nga kami sa SM at nakakutsi pa nga kami dyan dahil pinasakay na nga kami noong bayaw ni Maring Joy. Ayan, fast forward at narito na nga kami sa SM. Ang gaganda namin Narito nga kami para nga bilhan nga ng simpleng regalo nga yung my birthday. Fast forward again, narito na nga kami ulit at bumalik kami dito sa bahay. Pasintabi na nga rin po dito sa may-ari ng bahay. Hindi ko po naiwasang hindi videohan yung mga pera na nakasabit nga doon sa pan-display. Ang bongga gusto ko nga kumuha ng isa dyan ay pambili ng ng Jollibee. Chares. Hindi, isa yung nila, pamamaraan ba na para maganda yung pasok ng pera sa loob ng bahay. Pungsoy ba kung tawagin? Fast forward, narito na nga kami sa location o resort nga na paggaganapan nitong birthday. Sobrang ganda, sobrang laki nga nitong resort na ito na kinuha nila dahil marami nga magiging bisita. At eto pa ang isang bongga. Bago magsimula nga yung aming party ay nag
misa nga muna dyan si Father Eugene. Si Father Eugene ay isa sa naging pare nga dito sa amin sa Talim sa isla. At sa totoo lamang ay minahal talaga yan ng napakaraming tao dito nga sa amin. Dahil nga sa kanyang taglay na kabaitan o magandang pamamalakad nga sa simbahan. Pagkatapos nga ng misa ay syempre kainan na. Hayan, tamang-tama naman sa hapunan. Tapos habang nagkakainan nga ang mga bisita ay hinandugan na sila ng kanta nitong kinuha nga nilang banda. Sobrang gagaling nga ng mga singer nito at talagang ikay mapapatulala na lamang. Ang bandang ito nga pala ay singer na comedian pa kaya napakasaya. Alam nyo ba, pagkatapos ko nga videohan ang lahat ng ito ay ako nga ay nalulungkot. Alam nyo ba kung bakit? Kasi hindi ko man lamang nakunan talaga yung my birthday. Sa totoo lang kasi sobrang busy ko dyan. Talagang halos nakatutok nga kami doon sa kusina. Sobrang napakarami ko ngang nakaligtaang para kunan ng video. Kasi ang nasa isip ko lang naman talaga dyan ay makatulong ako sa aking kumare dahil busy at napakaraming ang ginagawa. Sobrang dami nilang naging bisita. Kaya ayun. O siya, hanggang dito na lang po. Please like, follow, and share. Thank you for watching. Bye-bye.